Nagsimula ang kwento sa ikapitong biosphere, kung saan ang lungsod ng Liang ay biglaang sinalakay. Isang matinis na babala ang umalingaw sa buong syudad, dahilan upang magpanik ang mga tao at magunahang maghanap ng masisilungan. Ilang sandali lamang ang lumipas nang bumuhos mula sa kalangitan ng napakaraming nag-aapoy na meteor, parang apoy na ulan na nagdadala ng kapahamakan. Ngunit sa gitna ng nagliliyab na tanawin, may isang kakaibang bagay ang kapansin-pansing naiiba, isang bughaw na kristal na walang bahid ng apoy. Ang asul na kristal ay bumulusok pababa sa napakabilis na bilis, tila may tiyak na target sa gitna ng kaguluhan ng lungsod. At sa isang iglap, direkta itong bumagsak sa katawan ng isang binata. Dahil sa tindi ng impact, napadura siya ng dugo. Hindi pa man siya nakakabawi, ang kristal ay dahan-daang pumasok sa kanyang puso, at isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang pumintig sa loob ng kanyang katawan. Paglipat sa kasalukuyan, makikitang nagtitipon ang maraming estudyante sa training ground ng paaralan. Sa harapan nila, isang lalaki ang nagbibigay ng talumpati tungkol sa tanging pag-asa ng mga estudyante upang maging elite martial artist sa hinaharap ay ang makapasok sa Hongji class. Ipinaliwanag ng instructor na ang placement exam ay ginaya mula sa college entrance examination at binubuo ng dalawang bahagi, ang written academic test at ang martial arts assessment. Ang kabuuang score ay 750, kung saan 225 puntos ay para sa academics at 525 puntos naman para sa martial exam. Inaasahan niyang ilalapat ng lahat ang kanilang mga natutunan at sisigat ng maingat. Mariin niyang binigyang diin, halos isiga pa, na tanging ang top 10 lamang sa kabuuang score ang makakapasok sa Hongji class. Pagkatapos nito ay inanunsyo niyang magsisimula na ang academic exam at inutusan ang lahat na pumasok sa exam hall ng maayos. Habang naghahanda si Chendo, malinaw sa kanyang isipan na ito na ang pagkakataon niyang maging isang martial artist. Naalala niya ang kanyang unang taon sa high school, nang bigla siyang mawala ng malay at makoma. Dahil sa pag-aalala sa kanyang kalusugan, napilitan ang kanyang mga magulang na mag-apply ng 2 taong medical leave para sa kanya. Ngayon, batid niyang ito na ang huli niyang tsansa. Kailangan niyang sunggaban ang pagkakataong ito. Habang naglalakad siya patungo sa exam hall, bigla siyang nabangga ng ubod lakas ng isang lalaki. Isa pala itong grupo ng mga bully, at ang kanilang pinuno, na nasa gitna, ay mayabang na nagtanong kung talagang mag-e-exam ba siya. Mapangot siyang sinabi ng lalaki na kahit sino raw ay maaaring mangarap pumasok sa Hongji class. Ngunit si Chendo, na 2 taon nang nakalive mula pa noong first year, ay may lakas loob pang sumali sa pagsusulit. May nakakatakot na ngiti at namumulang mga mata, iniunat ng bully ang kanyang kamay habang nagsasalita. Sinabi nitong tunay ngang may tapang ang kabataang ito, nagkasakit, nag-leave ng 2 taon, at ngayon ay diretsyong sumabak sa Hongji class exam. Akala raw ba nito ay isa siyang henyo? Bago pa man siya mahawakan ng bully, agad na sinalo ni Chendo ang kamay nito gamit ang kanyang sariling palad, mahigpit at puno ng lakas. Malamig niyang sinabi na salamat sa pag-aalala, ngunit mas mabuti raw na isipin ng lalaki kung paano ito papasa sa sarili nitong exam. Pagkatapos noon ay agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Isa sa mga bully ang nagkomento na halata namang binubuli lamang si Chendo noong first year, ngunit ngayon napakayabang na. Paano raw kung pagkatapos ng exam ay bigyan nila ito ng leksyon? Pinatigil sila ng kanilang pinuno. Sa kanyang isipan, napansin niyang hindi pangkaraniwan ang grip strength ng batang iyon. Sinaway niya ang kanyang mga kasamahan at tinanong kung wala ba silang utak. Kapag nahuli raw sila ngayon, tiyak na madi-disqualify sila. Mas mabuting hintayin ang martial exam mamaya. Sa isang nakakatakot na ngiti, naisip niyang kung aksidente niyang mapilayan si Chendo sa exam, walang sino man ang makapagreklamo. Nakaupo na ngayon si Chendo sa kanyang lamesa. Tinitigan niya ang tanong sa screen na nangangailangan ng maikling sagot. Ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo at ang unang araw ng High Martial Calendar. Isang karaniwang kaalaman ang tanong, kaya agad niyang sinimulang sagutin.
Naalala niya na noong taong 2842 ng lumang panahon, isang sibilisasyon mula sa ibang mundo ang natuklasan at sumalakay sa daigdig. Gumanti ang sangkatauhan gamit ang mga sandatang nuclear, ngunit makalipas ang 2 taon ay ganap silang natalo sa digmaan. Mahigit 5 bilyong buhay ang nawala sa ilalim ng pandaigdigang nuclear radiation. Sa gitna ng kapahamakan, nalampasan ng mga tao ang limitasyon ng kanilang katawan at nagsimulang mag-evolve. Noong ika-27 ng Agosto, taong 2860 ng lumang panahon, ang life intensity ng lahat ng nasa hustong gulang ay umabot sa antas 2. Ang araw na iyon ang nagmarka ng pagtatapos ng lumang panahon at pagsisimula ng bagong yugto, ang unang araw ng High Martial Calendar. Sumunod ang ikalawang tanong tungkol sa mahahalagang personalidad na may malaking ambag sa unang digmaan ng High Martial Era. Ang ikatlong tanong naman ay tumalakay sa mga maling pulisya na iminungkahi ng iba't ibang bansa hinggil sa muling pagpapanumbalik ng kaayusan ng mundo. Matapos sagutin ang lahat ng tanong, agad niyang isinubmit ang exam. Napahawak siya sa ulo, parang dismayado, ngunit sa totoo'y iniisip niyang gaya ng inaasahan, perpekto ang kanyang marka. Hindi naman talaga siya nakoma ng 2 taon. Sa halip, dahil sa isang misteryosong pinsala, paulit-ulit siyang napapasok sa isang kakaibang espasyo. Ang mga gantimpalang natamo niya roon ang gumising sa kanyang mental power at nagbigay sa kanya ng photographic memory. Kaya kahit 2 taon siyang hindi pumasok sa paaralan, buo pa rin ang kanyang kumpiyansa. Sayang nga lamang at 25 puntos lang ang kabuuang marka para sa academics. Kinakailangan pa niyang maghanda ng mabuti para sa martial arts exam. Pagkatapos ng klase, umuwi siya sa kanilang bahay at ipinaalam sa kanyang ama na nakabalik na siya. Sumagot ang kanyang ama na sakto at handa na ang hapunan. Habang naglalakad palapit sa kanyang ama, may isang papel na nahulog mula sa kanyang bulsa. Dinampot ito ng kanyang ina at pinagsabihan siyang masyado siyang clumsy at dapat tiyakin na hindi niya mawawala ang exam administration ticket. Sa hapagkainan, inihanda ng kanyang ama ang pagkain. Maya-maya, may inilapag ito sa mesa at tinanong si Chen Do kung alam ba niya kung ano iyon. Nagulat si Chen Do nang makilala niya ang Chi blood powder. Agad siyang nagtanong kung saan ito nakuha ng kanyang ama. Sa halip na direktang sumagot, ngumiti ito at sinabing hindi ba't mag-e-exam siya para sa Hongji class, kaya binili niya ang Chi blood powder upang tumaas ang kanyang marka. Sinabi ni Chen Do na kaya naman niyang pumasa kahit wala iyon. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat at sinabing huwag siyang mag-alala. Kahit hindi siya maging martial artist, kaya pa rin siyang suportahan ng pamilya. May paraan palagi upang kumita. Dahil dito, napangiti si Chen Do at tumango. Nang maggabi, pumasok si Chen Do sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Malalim ang kanyang iniisip, 20,000 ang halaga ng isang bote ng Chi blood powder, at halos naubos nito ang ipon ng pamilya. Sa panahong ito, kung hindi siya magiging martial artist, hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang magiging resulta ng exam bukas ay nakasalalay sa gabing iyon. Nagsimula siyang magmeditasyon. Isang bughaw na apoy ang nabuo sa kanyang mga palad, at ang kanyang kamalayan ay napunta sa ibang espasyo, isang nagyayelong mundo na napapaligiran ng kristal. Ilang sandali pa, lumitaw ang mga halimaw sa kanyang likuran. Mula nang siya ay makoma, tuwing siya'y natutulog ay napapasok siya sa crystal space. Sa espasyong ito, maraming halimaw na ang tanging layunin ay wasakin ang kristal, at ang kanyang tungkulin ay pigilan sila. Kapag nasira ang kristal, muli siyang makokoma. Ngunit kung siya ay mamatay sa laban habang pinuprotektahan ito, agad siyang magigising sa totoong mundo na punong-puno ng enerhiya. Noong una, natatakot siyang isugaw ang kanyang buhay kaya palagi siyang nabibigo at nakokoma. Kalaunan, natuklasan niya na ang pagkamatay sa laban ay nagbibigay ng masaganang enerhiya. Sa bawat matagumpay na depensa ng isang wave ng mga halimaw, bahagyang tumataas ang kanyang mental power. Dahil dito, naging napakalakas ng kanyang memorya at comprehension.
Matapos niyang mapabagsak ang isang malaking ape, sunod-sunod na lumabas ang abiso na darating ang susunod na wave ng mga halimaw sa loob ng 30 segundo. Kasunod nito ang paalala na tanging ang unang matagumpay na depensa lamang ang may gantimpala. Isa-isa niyang pinugutan ang mga halimaw gamit ang kanyang matalim na espada na nagliliwanag ng pulang enerhiya. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan siyang naglakad palayo, iniiwan ang mga bangkay sa kanyang likuran. Napabuntong hininga siya at binuksan ang kanyang status panel. Habang sinusuri ito, napagtanto niyang hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang stats upang makapasok sa Hongshik class at maging elite martial artist. Kasunod nito, lumitaw ang abiso na paparating na ang ikalimang wave ng mga halimaw. Mula sa ere, lumitaw ang isang dambuhalang pulang dragon na galit at agad na nagbuga ng nag-aalab na apoy. Mabilis na umilag si Chendo, batid na iyon ang fire breath ng halimaw. Hindi pa man siya nakakabawi, agad itong umatake gamit ang matatalim na kuko. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumalon patungo sa braso ng dragon. Ngunit bago pa man siya makapanhik, biglang umatake ang dragon gamit ang malakas na paghampas ng buntot. Sinalag niya ito gamit ang kanyang espada, umiikot sa ere hanggang mapunta sa itaas ng halimaw. Habang napapalibutan ng bughaw na enerhiya ang kanyang buong katawan, naisip niya na matapos maranasan ang napakaraming kamatayan, kabisado na niya sa wakas ang attack pattern at ritmo ng halimaw. Pinakawalan niya ang flowing light sword art breeze in the forest. Bumagsak siya pababa na nababalutan ng bughaw na enerhiya at direktang tumama sa tiyan ng dragon. Bumagsak ito sa lupa at napasigaw sa matinding sakit. Nakatayo si Chendo sa ibabaw ng katawan nito, hawak ang nanginginig niyang braso, iniisip na magwawala pa ang halimaw. Nagkamali siya sa isang sandali, ngunit mabuti na lamang at hindi siya malubhang nasugatan. Muling umatake ang dragon, ngunit mabilis niya itong inilagan. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili, dahil alam niyang sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo siya. Pagkatapos niyang umiwas, muli siyang tumalon at umigkas paitaas, direktang lumapag sa ibabaw ng dragon. Muli niyang sinubukang atakihin ang halimaw habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, ngunit tila nahulaan ng dragon ang kanyang kilos at agad itong naghanda upang kagatin siya. Sa isang mabilis na ikot ng katawan, agad niyang nailagan ang panganib, hindi pa man siya tuluyang nakakalayo. Muling naglunsad ang dragon ng pag-atake, ang atake nito'y halos damapo na sa kanyang mukha, gayunman, sa sukdulang bilis, muli niya itong naiwasan. Kasunod nito ay ang pagbuga ng naglalagablab na apoy ng dragon, dahilan upang agad siyang umatras. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na kahit napakalakas ng kalaban, may kalamangan pa rin ang maliit na katawan, at isa na rito ang bilis. Buong lakas niyang inihagis ang espada, lumipad ito sa himpapawid ng napakabilis, pataas ang direksyon, at eksaktong tumama sa ulo ng dragon. Napahiyaw ang halimaw sa matinding sakit habang patuloy pa ring lumalabas ang apoy mula sa bibig nito. Hindi siya tumigil, sa isang iglap, muling napunta siya sa likuran ng dragon at buong lakas niya itong hiniwa, mula ulo pababa sa likod, kasabay ng kanyang pagsigaw ng kanyang skill, drums and gongs beating loudly. Pagkatapos nito, buong puwersa niyang itinusok ang espada sa likod ng dragon, isang bugso ng kulay asul na enerhiya ang sumabog, gumuhit paitaas sa kalangitan at tuluyang tumagos sa katawan ng halimaw, bumagsak sa lupa ang dragon ng may napakalakas na dagandong. Ngunit kahit nakabagsak na, hindi pa rin siya nagpakampante, muling nagbitaw ang bida ng isang napakalakas na hiwa sa katawan ng dragon, pagkatapos ay iniwan niyang nakatusok ang espada sa katawan nito at tahimik na tumayo sa likuran ng halimaw. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso. Binabati siya, matagumpay niyang nadepensahan ang 5 wave ng pag-atake ng mga halimaw, at dahil dito, nadagdagan ng isa ang kanyang mental power level. Hindi pa doon nagtapos, isa pang abiso ang lumitaw, dahil matagumpay niyang nakumpleto ang 5 sunod-sunod na wave, nakuha niya ang Void Immortal Visualization Method. Nagulat si Chendo, kung tungkol sa pagtaas ng mental power, wala na siyang masyadong masasabi. Ngunit ang isang visualization method ay ibang usapan. Naalala niya ang paliwanag noon, ang visualization method ay isang napakabihirang teknik na nagbibigay daan upang aktibong malinang ang mental power,
Kahit kaya niyang pataasin ang antas nito gamit ang mga gantimpala ng sistema, mas mahalaga pa rin ang isang pamamaraan na maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Muling lumitaw ang isang abiso na pinaalalahanan siyang maghanda, sapagkat paparating na ang susunod na wave ng mga halimaw. Kalmado siyang lumingon habang humahabol ng hininga. Ngunit bigla siyang napahinto, nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang napakaraming dambuhalang halimaw, bawat isa'y may nagliliwanag na pulang mga mata, halos manliit siya sa tanawing iyon. Ilang sandali ang lumipas bago niya muling minulat ng maayos ang kanyang mga mata, napagtanto niya na ang mga ito ay may mas mataas na antas ng life intensity kaysa sa kanya, at napakarami pa ang mga ito. Mukhang hindi niya agad malalagpasan ang yugtong ito, dahil dito, napagpasyahan niyang isantabi muna ang laban at unahin ang visualization method. Inilabas niya ang nagliliwanag na aklat, mula rito'y dumaloy ang kulay asul na enerhiya na diretsyong pumasok sa kanyang ulo, bigla siyang napunta sa isang kakaibang dimensyon, nakatayong mag-isa at nakatingala, isang nakakatakot na nilalang ang nasa harapan niya, nakangiti, may mga maliliit ngunit pulang-pulang mga mata. Sa sobrang laki nito, halos kasing liit lamang siya ng isang langgam, at tila anumang sandali maapakan na siya. Habang tila nauupos ang kanyang katawan at mukha sa presensya nito, bigla niyang naunawaan, kaya pala tinatawag itong visualization method, ang tanging kailangan niya ay titigan ang higanting nilalang, isa itong pagsubok, isang mental na pagsubok, ilang minuto siyang nanatili sa ganoong estado. Nang magbalik ang kanyang kamalayan, nakaupo na siya sa kanyang kama, nababalutan ng banayad na asul na enerhiya, ilang sandali pa ang lumipas nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto, tinatawag siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae at sinasabihang oras na ng pagkain. Nagsimulang maghubad ng damit si Chendo, dahil pawis na pawis ang kanyang buong katawan mula sa pag-iinsayo, pabirong sinabi ng kanyang kapatid na tila mas gwapo raw siya ngayon. Ngumiti si Chendo at nilapitan ito, ginulo ang buhok ng dalaga habang tinatanong kung hindi ba siya gwapo noon pa man, paulit-ulit na nag-oo ang kapatid at nakiusap na tigilan na niya ang panggugulo sa kanyang buhok, namula ang pisngi ng dalaga habang nakatingin sa kanyang kuya. Habang tumitingin sa salamin, napansin ni Chendo ang pagbabago sa kanyang katawan, noon niya napagtanto na marahil ito ang epekto ng Void Immortal Visualization Method. Pagkatapos ng agahan, naghanda na siyang umalis upang magtungo sa exam, nagpaalam siya sa kanyang ama at kapatid na babae, pinayuhan siya ng kanyang ama na mag-ingat sa daan. Lumipat ang eksena sa Liang City No. 1 High School Gymnasium, nag-stretching si Chendo habang iniisip kung gaano kaepektibo ang Void Immortal Visualization Method, ramdam niya ang malinaw na pagbuti ng lahat ng aspeto ng kanyang katawan. Bigla siyang napalingon nang may magsalita sa kanyang likuran, tinatawag siyang henyo na si Chendo na 2 taon umanong nagsuspinde ng pag-aaral, 3 binatilyong bully ang humarap sa kanya, nakangisi, at sinabi ng kanilang pinuno na siya raw ang huling-huli sa ranking bago mag-leave, may lakas loob pa raw ba siyang sumali sa Hongji Class Assessment. Sa pang-aasar na tono, tinanong siya kung nandito ba ang dakilang pilantropo para kunin ang huling pwesto. Seryosong sumagot si Chendo na mas mabuti na yun kaysa sa isang hindi man lang pumasa sa academic subject, nagalit ang isa sa mga bully at pasigo siyang tinanong kung ano ang sinabi niya, nakangiti lamang na sinagot ni Chendo na kung hindi niya narinig ng maayos, hindi siya kwalipikadong sumali sa exam. Nagngit-ngit sa galit ang leader ng mga bully at binalaan siya na huwag masyadong pasaway. Kalma namang sinagot ni Chendo na wala naman siyang pinangalanan, kung hindi siya yun, huwag daw personalin. Isang binatilyo ang pumagitna at pinatigil sila, sinabing mas mahalaga ang assessment, kung may mangyari at dumating si Guruling, mas malaki raw ang mawawala sa kanila. Naiinis na umalis ang mga bully, ngunit nagbanta ang kanilang leader na babalikan siya mamaya. Kinabahan ang binatilyo at sinabing tapos na siya, ngunit kalmado lamang na sinabi ni Chendo na ayos lang yun. Ipinaliwanag ng binatilyo na si Feng Rui ay mayabang dahil ang ikalawang tiyuhin nito ang Dean ng Student Affairs, dagdag pa niya, may balitang nalik daw ng Dean ang mga tanong ng martial arts assessment kay Feng Rui. Doon na pagtanto ni Chendo na kailangan niyang mag-ingat laban sa mga pakana ni Feng Rui at ng ilang guro. Maya-maya ay inanunsyo na ang martial arts assessment ay hahatiin sa strength test at combat duel,
Ang mga examinee ay paghahatiin sa grupo ng tig-10. Agad na pumila si Chendo at sinabihan ang binatilyo sa likuran na magsisimula na ang exam. Nang makarating sila sa strength test area, tumambad sa kanila ang isang dambuhalang aparato na hugis malaking oso. May nakasulat na, Number 1, ipinatupad ang last place elimination system, kailangang hampasin ang sandbag gamit ang buong lakas. Ang may pinakamababang marka ay matatanggal. Nagrereklamo ang binata sa tabi ni Chendo. Tungkol sa pag-atake sa sandbag, ang huling pwesto sa bawat grupo ay agad ma-eliminate. Sobra naman daw baluktot ang strength test ngayong taon, tahimik lamang si Chendo, iniisip niyang may combat duel pa pagkatapos at kailangan niyang magtipid ng lakas. Gamit ang kanyang bilis, nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamao at naghanda na sa malakas na pagsuntok. Samantala, si Feng Rui ay mayabang na sinabing madali pang ito, marami pa siyang lakas. Nang magsimula ang assessment, naghanda na si Chendo, at Feng Rui nang may determinasyon sa mga sarili. Unang umatake si Feng Rui, malakas ang kanyang suntok at umalingaw-ngaw ang tunog. Ikinatuwa ng kanyang mga tauhan, ipinagyabang pa nilang halos umabot sa 1,400 jin ang lakas nito. Natitiyak niyang ang kanilang boss ang una sa pwesto at sa tingin niya na may isang matatanggal sa round na ito. Ngunit biglang pinagpawisan ng bully nang makarinig sila ng napakalakas na alingaw-ngaw ng tunog at nakita nila sa itaas na tumalsik ang punching bag sa ere, napamura pa ang ilan at nagtatanong kung anong nangyayari. Hindi sila makapaniwala na naabot nito ang 1,500 jin na lakas ng suntok at mula lang sa unpassed 5.1 na life intensity, nagtatanong sila kung saan class itong si Chendo. Ganun ba daw ito talaga kalakas? Bakit wala daw ang pangalan nito sa top 50 ng batch noong nakaraang taon? Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Chendo. Napatalon sa tuwa ang binatilyo at napasigaw, ito raw ang inaasahan niya sa kanyang kuya. Sa sarili niya'y napatanong siya, kailan pa naging ganito kaangas si Chendo? Ang guro na nag-oobserba sa exam ay hindi maiwasang mapaisip, batay sa karaniwang pamantayan, ang life intensity na 5.1 ay katumbas lamang ng humigit kumulang 1,000 jin na lakas ng suntok, ngunit ang naitala kay Chendo ay 1,500 jin. Kahit sa Hongji class, wala halos sinumang kayang gumawa ng ganoong resulta, lalong tumindi ang kanyang pagdududa, may ganito ba talagang halimaw na nagmumula lamang sa regular class? Pumasok sa isip niya ang posibilidad na mayroon itong martial skill, ngunit agad din niya itong pinigilan. Hindi pa rin sapat iyon upang magpaliwanag ng ganoong agwat. Hindi na niya itinuloy ang pag-iisip at agad na inutusan ng kanyang assistant na kunin ang file ni Chendo. Nang masuri niya ang record, napag-alaman niyang si Chendo ay isang estudyante mula sa regular class na nagsuspinde ng 2 taon. Nakasaad sa tala na umabot ito sa tier 1. 55% martial skill noon, gayunman, malinaw sa guro na malamang ay mas mataas na ngayon ang antas nito. Napagpasyahan niyang mamayang hapon ay masusi niyang sisilipan ang tunay na lakas ni Chendo. Matapos ang strength test, tumayo ang guro sa gitna ng ring at malakas na inihayag na ang mga estudyanteng tatawagin ang pangalan ay umakyat sa entablado para sa combat duel. Ang unang tinawag ay si Chendo, at kasunod nito ay si Feng Rui. Nagulat ang mga estudyante, kahit kakabalik lamang ni Chendo sa paaralan, napakataas ng nakuha nitong marka sa strength test. May ilan ang nagtanong kung may tsansa ba itong manalo, ngunit mabilis ding may sumagot na imposible yun, si Feng Rui raw ang tiyak na mananalo. Sa tunay na laban, ang martial skill ang magpapasya, hindi raw sapat ang lakas lamang. Sa gitna ng entablado, habang naghahanda ang dalawa, mayabang na sinabi ni Feng Rui kay Chendo na huwag nitong isipin na dahil natalo niya siya noon ay ganoon pa rin ngayon. Ngumiti si Chendo at sa bahagyang mapanuyang tono ay sinabi na sanay kaya pa nitong maging mayabang mamaya. Agad na kumilos si Feng Rui, tumalon siya at ginamit ang kanyang martial art stops war, naglunsad ng napakabilis na serye ng atake, ngunit kalmado lamang na iniilaga ni Chendo ang bawat galaw. Ang huling atake ay sinalag niya gamit ang kanyang espada, sa ilang simpleng galaw lamang, nagawa niyang makapuntos, tinamaan niya si Feng Rui sa mukha. Dahilan upang damyugo ang ilong nito, sa lakas ng tama, halos mapa-atres ito at sumadsad sa sahig. Nagngit-ngit sa galit si Feng Rui, sa isip niya, siya ang nararapat pumasok sa Hongji class,
Namula ang kanyang mga mata sa galit habang ang kulay pulang enerhiya ay bumalat sa kanyang katawan. Muling naglunsad siya ng atake, ang teknik na tinatawag niyang a well-preserved reputation, sunod-sunod na bugso ng enerhiya ang lumipad na tila mga hibla patungo kay Chen Do. Isa-isa itong iniilaga ni Chen Do at sinasalag ng kanyang espada. Muling tumalon si Feng Rui at naglunsad ng isang malakas na paghiwa habang sumisigaw na mamatay na si Chen Do. Wasak ang bahagi ng entablado sa lakas ng atake. Ngunit si Chen Do ay bahagya lamang na napinsala, halos gasgas lang ang tinamo. Napagtanto ni Chen Do na ibang-iba ang pakikipaglaban sa tao kumpara sa mga halimaw sa crystal space. Muling nag-ipon ng enerhiya si Feng Rui sa kanyang kamay at mabilis na pinakawalan ang isang napakalakas na bugso. Tinapatan ito ni Chen Do gamit ang kanyang espada na nagliliwanag sa kulay asul, nagbanggaan ang kanilang mga atake, nagdulot ng malakas na pagsabog at matinding alingawngaw sa paligid. Kasunod nito, biglang nagpakawala si Chen Do ng sunod-sunod na atake, nabigla si Feng Rui, halos matalsik ang sandata nito, isang napakalakas na alon ng asul na enerhiya ang dumaan sa kanyang harapan, sa likuran niya, isang dahon ng marahang bumabagsak, ngunit sa isang iglap ay hiniwa ito ni Chen Do. Ang hiwang yon ay nagdulot ng matinding pinsala kay Feng Rui at bumulwak ang dugo. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko, mula sa kanyang tagiliran ay naglabas siya ng isang punyal at muling sumugod, akmang tatusok kay Chen Do. Ngunit bago pa man niya magawa yon, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Chen Do sa kanyang mukha, tumalsik si Feng Rui palabas ng entablado at halos mawala ng malay. Nabigla ang lahat ng estudyante, may ilan pang napatanong kung nananaginip ba sila. Ang binatilyong kasama ni Chen Do ay tuluyang namangha, hindi niya akalaing ang Dark Horse pala ay ang kanyang kuya, hindi makapaniwala ang mga estudyanteng nasa likuran, may mga napamura pa, may nagbulong pa kung nagdroga raw ba si Chen Do. Agad na inutusan ng guro ang medical team na tingnan ang kondisyon ni Feng Rui, habang inabisuhan ang mga susunod na estudyante na maghanda na para sa kanilang duel. Nang papaalis na si Chen Do, pinigilan siya ni Guro Ling. Lumapit ito sa kanya, at agad namang yumuko si Chen Do at nagpaliwanag na nagmamadali lamang siya kanina at hindi niya lubos na nakontrol ang kanyang lakas, kaya humihingi siya ng paumanhin. Ngumiti si Guru Ling at sinabing normal lamang ang masugatan sa combat duel, pinayuhan niya si Chen Do na mag-ingat na lang sa susunod at huwag kalimutang mag-stretch pag-uwi. Dahil halatang pinaghirapan nito ang laban, nagpasalamat si Chen Do at umalis. Habang pinagmamasdan siya ni Guro Ling, napaisip ito na grabe ang pagkatalo ni Feng Rui ngunit halos wala man lang kahit isang sugat si Chen Do, malinaw na bunga iyon ng napakalaking agwat sa martial skill, inutusan ng guro si Wang Kai na tawagan ang prinsipal, na agad namang tumugon. Matapos nito, naglakad si Chen Do patungo sa virtual combat capsule, maaga pa at hindi pa ring umuuwi ang kanyang ama at bunso niyang kapatid, sa isip niya. Kahit wala siyang permanenteng sparring partner, mabuti na lamang at may ganitong pasilidad ang paaralan, kapag humiga siya rito, maaari siyang i-match sa mga martial artist na ka-level niya. Dahil puro halimaw ang kalaban niya sa crystal space, halos hindi pa niya nagagamit ang virtual combat system, kaya bronze pa lamang ang kanyang rango, isinaksak niya ang capsule sa outlet habang iniisip na tiyak na hindi matatapos dito ang kahihiyan ni Feng Rui. Malamang ay magpapadala ito ng mga tao upang guluhin siya at pigilan siyang makapasok sa Hongji class. Tahimik siyang umupo at binuksan ang virtual capsule. Ang mga combat record dito ay automatikong nirehistro sa Blue Star Youth List, isang opisyal na ranking na ginagamit para sa college at transfer exams, at kinikilalang listahan ng mga henyo sa lahat ng ecosphere sa mundo. Kahit sa Hongji class, kakaunti pa lamang ang nasa listahang ito, kaya kung makapasok siya rito, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Hongji class batay sa lakas. Pagpasok niya sa virtual space, nagsuot agad siya ng maskara, isang maskara ng baboy, lumitaw siya sa isang malawak na espasyo at napalingon-lingon, nagtataka kung nasaan ang kanyang kalaban, hindi niya namalayang ang kalaban ay nasa itaas na pala, isang tinig ang nagsabi na masyado raw mabagal ang kanyang reaksyon, isang babae ang bumagsak pababa, may hawak na 2 kutsilyo. Handa nang umatake. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share,
subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.